Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Condolences, Ella. MJ. Ni hindi nagawang ngumiti man lang ni Ella sa nakikirami na kaibigan. Huling gabi ng burol ng kanyang ama ng gabing iyon. Puno ang bahay at ang bakuran nila ng mga taong nakikiramay. Kahit na matagal na naratay ang kanyang ama, marami pa rin ang nalungkot sa pagkamatay nito. Alam kong hindi ito ang tamang pagkakataon para sabihin ko sa iyo to, Ella. Pero gusto ko sanang malaman mo na nandito na si Janet sa Pilipinas. Alam ko naman yun. Tumawag siya sa bahay ni Roel noon at ako ang nakasagot. Magkasama sila ni Roel ngayon sa Manila. Kumirot ang dibdib niya dahil sa ibinalita nito. Ayoko lang na umasa ka pa sa wala, Ella. Mabuti na yung alam mo ang totoo para hindi ka na umasa pa sa lalaking yun. Kalimutan mo na lang siya. Nagsisisi tuloy ako kung bakit hindi ko pa kasi tinanggap ang position bilang manager ng farm. Ayan tuloy, dumating pa rito si Roel. Pati tuloy ikaw, nadamay sa nangyari. Kasalanan ko rin naman. Na-inlove ka lang. That's understandable, Ella. Bumuntong hininga siya. Ayoko na sana siyang pag-usapan, MJ. Sure, binalitaan lang naman kita. Just in case you're wondering about his whereabouts. Wala na akong pakialam sa kanya, MJ. Sikmat niya. Basta, kapag nakita mo siya sa farm kasama ang fiancé niya, relax ka lang, Ella. Huwag kang patatalo sa emosyon mo. Huwag kang mag-e-eskandalo o kung ano pa man. Dahil siguradong ikaw ang pagpipiestahan ng mga tauhan sa farm. Hindi ko na lang sila papansinin. Walang emosyong sagot niya. Mabuti pa nga. Matuling lumipas ang mga buwan sa buhay ni Ella. Nakarecover na silang mag-anak sa pagkawala ng kanyang ama. Inabala niya ang sarili sa mga trabaho sa farm. Iniwasan niya makipag-usap sa kahit kanino, lalo na kay Diana, dahil ayaw niyang makabalita ng kahit ano tungkol kay Roel. Sariwa pa ang sugat na nilikha ng binata sa pagkatao niya, kaya iniiwasan na lang muna niya ang kahit na anong makapagpapaalala sa kanya sa binata. Mabuti na lang at sensitive si MJ, kaya sinasadya nitong iwasang banggitin si Roel tuwing magkikita sila. Ipinapatawag ka sa opisina ni Bossing, Ella. Kumabog ng husto ang dibdib niya dahil sa sinabi ni Diana. Ang opisina ni Roel ang tinutukoy nito. Asap daw, Ella. Bakit daw ba? Malay ko, mamamatay na nga ako sa panghuhula kung bakit ipinapatawag ka ni Bossing eh. Baka iimbitahan ka sa kasal niya lang girlfriend niya. Ikakasal na si Sir? Parang pinipinang pison ang puso ni Ella. Yun ang kumakalat na balita sa buong farm. Ikakasal na nga raw si Bossing. Uunahan pa nga raw ang kasal ni na Sir Tony at MJ. Nagmamadali raw si Sir Roel dahil baka raw umatras pa ang babae. Kung iba lang siguro ang topic nila, maa-amuse siya sa kumpletong impormasyon na inilahad nito. Pero wala siyang balak na usisain pa kung sino ang magiging bride ni Roel. Hindi naman siya masokista para itanong pa ang obvious na sagot. Pumunta ka sa opisina ni Bossing, ha? Baka malagot ako roon kapag hindi ka sumipot. Parang mainit ang ulo niya kanina, kaya bilisan mo na ang pagpunta roon. Tinapos na muna niya ang ginagawa bago tumalima sa utos ni Roel. Bahala itong mapani sa paghihintay sa kanya. Nawala na siya ng excuse na ipagpaliban ang pagpunta sa opisina nito nang matapos na ang lahat ng inako niyang trabaho sa farm. Napilitan na siyang puntahan na rin ito.
Kumabog ng husto ang dibdib niya nang makita si Roel na nakaupo sa likod ng mesa nito. Clean cut ang buhok nito at halatang bagong ahit ito. His hair was thrown backwards and his red polo shirt was shimmering against his own skin. Gwapong-gwapo pa rin ito at bigay na bigay pa rin ang letseng puso niya rito. Bakit ang tagal mo? Kumunot ang noo niya. Kahit napasita ang salitang ginamit nito, iba ang dating ng tono ng boses nito. Pasensya na ho, sir. Marami kasi akong ginagawa sa farm. Pangangatwiran niya. Bakit niyo ho ba ako ipinatawag? Inabutan siya nito ng isang envelope. Parang sinaksak ang dibdib niya nang mahulaan kung ano at para saan ang envelope na iyon. Malamang na separation pay o kaya ay bonus. Siguro ay feeling generous dahil obvious namang masaya ito. Pakonsuelo de bobo. Masaklap na naisaloob na lang niya. Ano to? Buksan mo para makita mo. Ayoko! Inihagis niya ang envelope pabalik sa mesa nito sabay talikod. Gusto niyang mag-walk out at walang makakapigil sa kanyang gawin iyon kahit pa sinong Poncio Pilato ang humarang sa kanya. Mabilis siyang sinundan ni Roel. Pinigil nito ang braso niya. Saan sa palagay mo ikaw pupunta ha, Ella? Kahit saan, basta malayo lang sa'yo. Sikmat niya. Bakit naman? Hinarap niya ito. Bakit ba gustong-gusto mo akong sinasaktan? Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa'yo para ganitohin mo ako? Ano bang ginawa ko sa'yo? Alam mo kung ano ang ginawa mo sa akin. Hindi ko alam. Kaya nga ako nagtataka kung bakit pati si MJ nagalit na rin sa akin. Alam mo bang hindi ako kinikibo ng kaibigan mo? At nagsabi pa sa akin si Tony na hindi raw ako imbitado sa kasal nila ni MJ. Hindi mo alam kung bakit kami nagagalit sa'yo? I'm totally clueless. Sagot nito. Sinamantala mo ang pagmamahal ko para sa'yo, Roel. Sinedus mo ako. Wow! Unfair naman yung ibinibintang mo sa akin. Hindi totoong sinedus kita. Pinandilata niya ito. Bakit may gana pa itong manudyo ngayon na para bang walang nangyari? Nakalimutan na ba nito na ilang buwan din itong hindi nagparamdam sa kanya? Pero nginitian lang siya ng Herodes. Ang init ng ulo mo, Ella. Ewan ko kung bakit pinag-iinitan mo ako samantalang wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Wala kang ginawang masama? Wala. Ulyanin ka na ba, Roel? Nakalimutan mo na ba ang pinagagawa mo sa akin? Ikinulong ni Roel sa mga palad nito ang magkabilang pisngi niya. Mataman siya nitong tinitigan. Bakit kasi bigla ka nalang nag-walk out noon? Hindi mo muna pinakinggan ang sinasabi ko. Bakit ko papakikinggan ang sasabihin mo? Ang sinabi mo noon, hindi mo ako mahal. Wala akong sinabi na hindi kita mahal. Ikaw lang ang nag-conclude na yon ang sasabihin ko. Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam ko naman na si Janet pa rin ang mahal mo. Hinalikan siya nito. Para siyang nahilo sa halik nito. Para siyang nalasing na hindi niya mawari. Ang hilig mo talagang mag-conclude kahit na wala ka namang basihan. Paano mo naman nasabi na si Janet ang mahal ko? Tumawag siya noong araw na paalis ako. Ang sabi niya, divorced na raw siya. Tumawag siguro siya dahil makikipagbalikan siya sa'yo. At syempre, dahil mahal mo pa rin siya, siguradong tatanggapin mo siya ng 2 kamay. Tumatawang hinalikan uli siya nito sa mga labi. Naiinis na itinulak niya ito. Kanina ka patawa ng tawa. Nakakatawa ba ang pinag-uusapan natin? Natatawa ka ba sa pagmumukha ko? Natatawa lang ako dahil lalo kang gumaganda kapag nagagalit ka. Bulahin mo ang lelong mong panot. Sikmat niya. Hindi ito ang tamang oras sa pagpapatawa. O sige, gusto mo ba ng seryosong usapan?
Hindi siya nakakibo. Kapag ganoon na ang tono ng boses nito, naiilang na siya. Ipinapakita kasi nito kung gaano ito kalayo sa kanya. Ang lakas ng authority nito. Kung gusto mo ng seryosong usapan, tatanungin kita kung papayag kang magpakasal sa akin sa simbahan. Sumagot ka. Napamaang siya rito. Niloloko mo ba ako? Sa halip na sagutin siya, tinalikuran siya nito. Dinampot nito ang envelope na inihagis niya sa mesa. Inilabas nito mula roon ang laman na invitation. Tingnan mo para malaman mo kung nanloloko ba ako o hindi. Utos nito sa kanya. Tumalima siya. Magnaye Villaruel Nuptial. Pinasaddahan uli niya ng basa ang mga letra na nakatatak sa invitation. Kahit na anong gawin niyang pagbali-baligtad sa mga letra, iyon pa rin ang lumalabas. Silang dalawa pa rin ni Rowel ang nakalagay na ikakasal doon. Tumulo ang luha niya. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin niyan, magpapaksal tayong dalawa pagkatapos ng babang luksa niyo sa tatay mo. Anitong pinahid ang luha sa pisngi niya. Ang ibig sabihin din niyan, mali ang lahat ng inakala mo tungkol sa akin. Pero, nakakapagtampo ka, alam mo ba yon? Kung ano-ano agad ang inisip mo tungkol sa akin. Pero naiintindihan ko naman na bago para sa iyo ang lahat ng ito. Siguro, mahal mo lang ako talaga, kaya masyado kang selosa. Ang yabang mo. Aniyang tinapik ang balikat nito. Hinuli naman nito ang kamay niya. Teka nga, itinatanggi mo ba na mahal mo ako? Hindi siya sumagot. Huwag mo nang itanggi dahil alam ko naman na mahal mo ako. Huwag mo nang itanggi dahil mahal na mahal naman kita, Ella Magnaye. Pakakasalan kita bilang patunay. Kung mahal mo ako, bakit ang tagal mong nawala? Dumilim ang mukha nito. Nalulugi ang business na iniwan ng papa ko, kaya kailangan kong saklolohan ang mama ko laban sa gagong pangalawang asawa niya. I had to personally attend to the problems, kaya ako nawala ng medyo matagal. Matapang kasi ang apog ng stepfather ko na angkinin lahat ng naiwan ng papa ko. Pati ang para sa akin, gusto niyang kunin. Na hindi ko naman pinayagang mangyari kaya naging busy ako. I'm sorry for that, my love. Kinilig siya nang walang humpay sa sinabi nito. Si Janet. Kailangan niyang isara ang isyu na iyon dahil ayaw niyang maging multo iyon na susunod-sunod sa kanila ni Rowel kapag mag-asawa na sila. Napangiti siya bigla sa isiping iyon. Mag-asawa. Si Janet ay bahagi ng nakaraan ko. Natapos na kami noong magpakasal siya sa iba. Gusto niya makipagbalikan sa'yo. Hindi naman tatawag ang babae kung hindi iyon ang gusto nitong mangyari. Wala na siyang babalikan. Binasted ko na siya. Siguro naman ay na-realize na niya na iba na ang may-ari ng puso ko. Sino? Si Ella Magnaye. Ako ba yon? Hinalikan siya nito ng mariin. Tila umikot ang buong paligid niya. I love you, Ella. Huwag mo na sanang uulitin pa ang paninikis sa akin. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya? Ang tagal mo kayang nawala. Ibig sabihin, kaya mong tiisin na hindi ako makita. Kaya ko nga, pero ito naman ang epekto sa akin ang sobrang pagkamis ko sa'yo. Inilapat nito ang kamay niya sa tapat ng crotch area nito. Gumapang ang kaiga-igayang sensasyon sa buong katawan niya. He was seducing her again. Ang bastos mo, nandito tayo sa opisina mo. Mabilis na inilak nito ang pinto. Mabilis din itong lumapit sa kanya at hinapit nito ang baywang niya. Nakakahiya sa mga taga-farm. Mabuway na protesta niya. Imbitado silang lahat sa kasal natin kaya huwag kang mag-alala. Sagot nito
bago inangkin ang mga labi niya. Naalala niya ang sinabi ni Diana na ikakasal raw si Ruel. Pero humina ang radar nito dahil hindi nito naamoy na siya ang babaeng pakakasalan ng bossing nila. Ruel kissed her savagely. Buong puso niyang tinugon iyon. They were as hot as coal until the night of their wedding. Ang inakala niyang ilusyon lang niya ay nauwi sa isang happy ending. Fairy tales really do come true. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.